Magandang gabi po mga kababayan, mga ka-DDS yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kababayan po OFW at seafarers sa iba't ibang mga bansa at yung mga kababayan nating permanent residents ng bansang kanilang tinutuluyan. So magandang gabi po sa inyo. Welcome to my channel, Dr. Rizal Bonifacio. So sa mga oras pong ito, nais ko pong talakayin at bigyan ng opinion at counting analysis itong patungkol doon sa second impeachment complaints na isinumite ng Kamatayan Black sa Kongreso. Pero bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe, no? At paki-tap na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time na meron po tayong bagong video patungkol sa mga pagtalakay sa mga napapanahong issue nangyayari sa ating bansa at ganoon din sa labas ng ating bansa. So, at paki-share na rin po at paki-like. Okay? So, thank you so much. Now, let's go on to our topic, no? So, ito po'y patungkol doon sa second impeachment complaints na isinumite ng Kamatayan Black sa House of Representatives through the Secretary General's Office. Okay. So dito po, pinangunahan po ito ng kanilang spokesperson na si Nery Colmenares na dating kinatawan ng Bayan Muna Party List. So now, ayon kay Nery Colmenares, ipinokos nila yung impeachment complaints doon sa betrayal of public trust. So parang nang sa ganun daw, mas madali ang gagawing pagtalakay sa Senado, mas madali din yung pagbibigay ng desisyon. So yan po yung ayon kay Nery Colmenares. Ito yung kaibahan doon sa isinumiti naman ng grupo ni Terrorista Antivirus na pinangunahan ni Boy Kengkoy, no? Si Percival Cerdanya, na ang kanila namang spokesperson walang iba kung hindi si Leila Sabah de Lima, no? So alam na natin kung gaano kagalit na galit itong grupo ni terorista, no? O ni Terrorista Antivirus, at lalo na itong si Attorney Sabah, no? Dahil bukod nga sa nakulong siya, nawala pa sa kanya. Nawala pa sa kanya yung Sabah ni Jonel. So kaya ganoon na lang siya kagalit o ganoon na lang kaigting ang kanyang galit sa mga Duterte. Now, let's go back to the second impeachment complaints. No? Na dito, ang sabi ni Nery Colmenares, yung betrayal of public trust, no? Hinati po nila sa tatlong kadahilanan or yung mga acts, no? There are 3 acts committed by Vice President Inday Sara. So hinati po nila to. Okay? So, tatalakayin po natin isa-isa at saka ipapaliwanag natin at bibigyan natin ng analysis isa-isa para maging maliwanag po sa inyo. Ano po? Okay, let's go to the number 1. No? Ang number 1 po is by gross abuse of discretionary powers by over 612 million of confidential funds from December 2022 up to the third quarter of 2023. So ito po yung isa nilang kadahilanan doon sa betrayal of public trust, no? Yung gross abuse of discretionary powers. Doon sa paggamit daw at paggasta ng 612 million pesos. So dito po, kaya naging 612 ito, pinagsama nila yung 125 million na nanggaling sa Office of the President noong 2022 na siyang ginastos noong ng 11 araw, and then yung another na natitira para doon sa confidential fund and intelligence fund ng DepEd para sa 2023.
So, kaya naging 612. Now, meron kayang rason para tumayo itong first act of betrayal of public trust? So, yan ang tanong. Now, kung ihimayin at susumiin natin, noong 2022, o yung 125 million, una, yan po ay nasa korte. No? So, sa paggalang o bilang respeto sa separation of powers, ito po ay hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino dahil nasa korte po ito. At wala pa itong desisyon. Therefore, there is no criminal act. No? There is no proven criminal act that will merit an impeachment for the Vice President. Another thing, ang kini-question po sa Supreme Court is it lawful or constitutional yung pag-transfer na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos sa opisina ng Vice Presidente at DepEd Secretary Inday Sara, na hanggang ngayon na hindi pa po nire-resolve yan. Wala pang desisyon. Kaya sinabi natin, there's no criminal act with regards to the 125 million pesos. Now, doon tayo sa rest ng confidential and CI intelligence fund ng 2023. Kamakailan lang po ay naglabas ang COA ng kanilang opinion with regard to the liquidation and audit report ng COA, liquidation ng OBP at DepEd, and nagbigay naman ng audit opinion ang COA, which is, ang sinabi ng COA dito unqualified opinion. Yan po ang ibinigay ng COA, unqualified opinion. At pag sinabi po ng COA na unqualified opinion, this only means na wala pong anomalya. Maayos ang cash flow. Naging maayos ang paggamit at paggasta ng confidential and intelligence fund ng OBP at ng Department of Education. So dito, sa number 1 act na binanggit ni Colmenares, it is not the OBP that will answer the veracity of this 612 million pesos CIF. Ang sasagot po nito ay ang COA. Dahil yan po, nasa COA na po yan eh. At COA ang gumawa ng audit kung paano ginasta. Yan po ay discretionary. Ngayon, sinabi nila, abuse of discretionary powers. If there is an abuse of discretionary powers by the OBP and the DepEd Secretary with the 612 million confidential intelligence fund, di sana hindi nagbigay ng unqualified opinion ang COA. Maliwanag po yun. Kung merong abuso na naganap sa paggasta ni VP Inday Sara doon sa kanyang confidential and intelligence fund, yung COA dapat ang magsasabi. Lalabas dapat yun doon sa opinion ng COA. Pero dahil binigyan nga siya ng unqualified opinion, which is the highest rating yan sa lahat ng mga agency, magmula sa Pangulo hanggang sa barangay. So, paano magkakaroon ngayon ng abuse? Now, the reason bakit nila binigyan ng salitang abuse
It is because doon sa mga script na ginamit doon sa komite ni Joel Chihuahua, yung good government and accountability, na dito sa script nila pinalalabas nila merong abuse of discretion, na nagkaroon ng anomalya sa paggastos. Sila yun. But then at the end of the day, it is not the committee or the Congress ang magdidesisyon kung merong grave abuse or abuse of discretionary. Dahil ang babanggain nito is yung unqualified opinion ng COA. So it is a matter of yung anong tawag nito? Yung respect, no? Yung respeto dapat ng Kongreso doon sa desisyon ng COA. But because sinasabi nila dito, yung hearing is in aid of legislation, but it is very clear to us that the inquiries or investigation being conducted by the committee of Joel Chihuahua is not in aid of legislation but in aid of persecution. Because they have the plan to impeach BP Sara since 2023. Kaya nga ito, 2 years in the making. So, malabo itong tatayo. Kasi nga, questionable ito. COA ang sasagot dito. It is not the office of the President or the Vice President rather. No? Ang COA po ang sasagot dito if there is an abuse of discretionary. Ngayon, kung sasabihin ng COA, wala kaming nakita kaya binigyan namin ang OBP at ang DepEd ng unqualified opinion because wala kaming nakita. There is no abuse of discretion of powers. O therefore, wala na tong number 1. Doon pa lang po, napakasimple. Why? We are talking about the technicalities of the law. At ito, crossover ng power itong ginagawa ng Kongreso. At ang pinagbasihan nila ay yung script na hindi pa nga nakukonclude doon sa committee. Hindi pa natatapos. So, hindi na sila nakapaghintay. Okay? Number 2. Gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of audit process by number 1. Disregard of transparency and accountability daw, no? Number 1. Ordering her subordinates to prepare its implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidations report and falsified documents. Inorderan daw o inutusan ni BP Sara itong kanyang mga subordinates, no? Ito si Attorney Zuleka Lopez, ng kanyang chief of staff, at yung mga undersecretaries and assistant undersecretaries. Ito yung kasi nasabi nilang subordinates na inutusan daw na gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang mga accomplishment reports na sinuportahan ng mga fabricated daw na liquidation o yung gawa-gawa lang at mga falsified o mga maling dokumento. So, ang tinutukoy nila dito itong mga resibo. No? Yan po yung gusto nilang itukoy dito. In the first place, yung sinasabi nilang transparency and accountability. Kapag sinabi pong confidential, kagaya ng binanggit o yung sinagot ni Ombudsman Samuel Martires dito sa pagtatanong nitong convicted kidnapper Franz Castro ng Kamatayan Black patungkol sa pagre-require ng ombudsman ng resibo
doon sa confidential fund. O ang sabi niya, kapag yan, nag-issue ka ng resibo o hininga mo ng resibo, it's no longer a confidential. Ang ibig sabihin dito ni Ombudsman Martires, common sense. So, ibig lang doon, pinatawid niya yung mensahe, itong si convicted kidnapper Franz Castro, at yung kasamahan niya pa sa Kamatayan Black, mga walang common sense. Yun yung mensaheng na itawid. Dahil sila mismo, mga kongresista, may confidential fund tsaka intelligence fund. Pero paano sila mag-liquidate? By certification. Wala rin silang resibo. So, paano ngayon magkakaroon ng transparency doon sa kanilang ginagawang a way of liquidation or liquidation by certification? Where is the transparency there? So ito kakainin din nila to So now, yung sinasabing mga falsified documents, ito po yung mga resibo na yung mga merong sinasabi nga nila si Mary Grace Piatos. Meron pang mga tempura o kung ano, sabihin na natin, si Chiria. Si Chiria, sabihin na natin. Ito yung sinasabi nilang falsified documents. And fabricated liquidations. Now, binanggit na po ni Inday Sara yan sa kanyang video na bago pa na ibigay yung confidential fund, nag-send na sa kanya ng video call o video message itong si Lisa Tanas, si Palakang Araneta, at ipinakita pa yung picture ng babae kung kanino kukunin yung pera. So therefore, bago pa yung confidential fund, meron ng pera na ipinamimigay galing sa galing dito kay Palakang Araneta, So itong mga resibo na ito ay galing din sa kanya. So sa makatuwid, yung Mary Grace Piatos sa si Palakang Araneta ay iisa. Ang sinabi pa nga dyan ng COA is Piati. Kaya lang, dahil gustong magkaroon ng katatawanan nitong si Akop, na isang abogado na nagpaka-abogago, dating pulis na nagpakatanga, mas gusto raw niyang basahin doon sa Piatos para magkaroon ng issue, para palabasin may mockery. So this is the plan, para palabasin na ang OBP is mocking or making a mockery doon sa audit process. Yun ang sinasabi nila dito. And again, we're talking about the Confidential and Intelligence Fund. According again to Ombudsman Martires, paano siya hihingi ng resibo sa kanyang tao na uutusan niya, may iimbestigahan, uutusan niya, bibigyan niya ng pera? Ngayon, itong tao niya naman na ito, mamamasahe, magbibigay ng tao sa asset o magbibigay ng pera doon sa asset. Paano ngayon magpo-provide ng resibo yung asset? Ito yung sinasabi ni Ombudsman Martires. Kung yung bawat gagawin yung ba ng resibo, napakarami po niyan. Kung 4 na buwan kang mag-iimbestiga para sa isang kaso, ilang beses kang magpapakarga ng gasolina? Ilang beses kang kakain? Paano kung sa karinderya kakain, binigyan mo ng pera yung asset?
para kumuha ng impormasyon. Yung asset mo ngayon gagastos. Sasakay ng tricycle, wala namang ibibigay na resibo yung tricycle. Sasakay ng jeep, wala namang ibibigay na resibo yung jeepney driver. Ha? Sasakay ka ng Grab, wala namang ibibigay na resibo yung Grab driver sa'yo. Paano ngayon yung liquidation kung ganun ang gagawin? So kaya sinasabi ni Ombudsman na Martires, hindi na kailangan ng resibo dyan. The mere fact na ginawa mo yung trabaho at naging maayos yung trabaho mo, that's already explained na yung perang ibinigay sa kanya ay worth. Sa mga kumpanya, ang tawag po dyan, mga private companies, lalo sa mga managers, ang tawag nila dyan o yung kanilang diskarte ay result-oriented. Na yung tao ng mga managers binibigyan ng task na walang pakialam yung manager kung papaanong diskarte ang gagawin ng tao niya, no? Doon yung in performance of his duty and yung task niya, ang importante, bigyan mo ako ng magandang result. I don't care how you do it. Ganon ang ibig sabihin ni Ombudsman Martires. Pero dahil nga mga bobo, tanga at gago itong mga nasa Kongreso, lalo na yung Kamatayan Black, at itong mga buhaya ni Croco Martin, sila yung gumawa ng mockery. It is not the Vice President that made the mockery and audit process. Itong Kongreso ang gumawa ng mockery sa kanilang investigation. So maliwanag po yan, no? And then number 2, ito pa, to submit to the COA the report that use of confidential fund, the use of confidential funds that is not in accordance with law and regulations causing grave injury to the government and the taxpayers. Yung pagsasubmit daw sa COA, again, hindi uli ang Vice President ang magpapaliwanag nito. COA ang magsasabi if yung submission of documents with regard to the Confidential and Intelligence Fund ng OBP at ng DepEd, kung is it not in accordance with the law and regulations. COA ang magsasabi. Pero ang punto dito ni Nery Colmenares sa number 2 na ito, no, na doon sa gross disregard of transparency and accountability, yung disallowance. Now, tingnan nyo, dating kongresista yan, si Nery Colmenares, representative ng bayan muna, at abogado. Pero isipin nyo paano sila magpakatanga para lang dun sa kanilang intensyon. Alam nila na kapag sinabing disallowance, hindi nangangahulugan na ito ay not in accordance with law and regulations. Alam nila yun, na ang disallowance ay nangangahulugan lang according to COA. Nangangailangan ito ng further documents that will explain the expenses na isinabmit sa kanila. Kulang pa. Ibig pong sabihin, kaya may disallowance, kulang
kulang yung documents, kulang yung explanation. And then, given the fact na binigyan sila ng disallowance ng COA, ito po ay binigyan ng period to explain and to gather documents, no, para mairesolba yung disallowance hanggang February 2025. Therefore, paano nila mapapalabas ngayon na betrayal of public trust na ito? Eh hindi pa tapos yung period na ibinigay ng COA sa OBP at sa DepEd with regards to the disallowance. Wala pa eh. So they are jumping to the conclusion. Why? Kasi yun ang gustong palabasin doon sa hearing ng komite ni Joel Chihuahua at ng Quadcom. Yun ang ginamit nilang mga script eh. Hindi pa tapos yung hearing, hindi pa tapos yung period na ibinigay ng COA to explain the disallowance. Eh sila nag-conclude na. So paano ngayon nila mapapatunayan yan? They need more evidences. Now, ang gagamitin nilang ebidensya dito, again, yung mga fabricated evidence. Mga fabricated evidence na nang ginagamit sa committee ni Joel Chihuahua at ng Quadcom. So matatandaan po ninyo, ni isa simula 2022 na take out o naging Vice President si Inday Sara. At pati nung mayor pa siya, walang naging criminal case na naisampa against Inday Sara. So kaya ito mga pinaggagawa nila na ito, puro ito fabrication. Hindi sila makapagsampa ng kaso sa korte dahil alam ni Nery Colmenares na hindi sila mananalo sa legal battle against BP Inday Sara. So saan nila dinala? Sa impeachment, which is a political battle. Umaasa sila dahil kinampihan na nga sila ni Tambaluslos. Pinondohan pa sila. Isipin nyo, nagpa-press con sila sa loob pa ng Kongreso. So sino gumastos noon? At the expense of taxpayers' money. Mga terorista. Nagpa-press con sa Kongreso. Gaano na katindi ang kabubuhan, katangahan, kagaguhan itong gobyerno na ito. Napakawala ng respeto sa mamamayan. Ang Kongreso na yan ay pinatayo, pinagawa galing sa pera ng bayan, galing sa taxpayers' money. Pagkatapos inaari nilang kanila at ibinabahay pa nila ang mga terorista na kalaban ng gobyerno. Dahil nakialyado na sila. So meaning, kaisa na ng gobyernong ito, ng administrasyon ni Bongbong, ang mga teroristang grupo. Yan ang malaking problema natin, mga kababayan. Now, let's go dun sa number 3. So, nauna po is gross abuse of discretionary powers. Number 2 is gross disregard of transparency and accountability. At ito po ngayon yung number 3. Dereliction of her duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberation and its authority to conduct inquiries in aid of legislation. Dereliction of her duty daw. Hindi pagtupad sa kanyang tungkulin. At yung kusang loob ng refusal na i-recognize daw yung congressional oversight function. Paano ngayon lalabas na ganito o magkakaroon ng dereliction of duty? Unang-una,
Yung invitation kay VP Inday Sara is for her to defend the 2025 budget of OBP. 2025. Pagkatapos tatanungin siya, confidential fund ng 2022, 2023. Anong kinalaman nung 2022, 2023 doon sa budget ng OBP ng 2025? Wala naman siyang confidential fund sa 2025. Ano ang sasagutin niya? Tatanungin siya tungkol sa confidential fund. Wala namang confidential fund na nakapaloob sa 2025 budget ng OBP. Dahil 2024, inalis na nila yun. Wala nang CIF. Ang OBP ng 2024. Tapos 2025, wala din. So ano yung dereliction of duty? Ano ang kailangang sagutin? Wala namang confidential fund sa 2025. Napakaliwanag yun. So paano naging in aid of legislation yung deliberation ng budget kung yung itatanong mo doon sa OBP o kay Vice President Inday Sara ay irrelevant? Nasaan ang in aid of legislation? What kind of legislation ang magagawa mo? Yung question mo is irrelevant. Sumaliwanag, hindi naman yan in aid of legislation, in aid of persecution. And what they did is binawasan ng husto yung budget ng OBP. Yun lang naman ang punto nila doon. Gawin nilang ma-paralyze nila ang operation ng OBP. Why? Kasi masyadong sumisikat sa mamamayan. Maraming natutulungan. Galit na galit sila doon. Samantalang sila, marami silang ninanakaw. Kakaunti ang tinutulungan nila. Kabaligtaran. At yun nga, para nga mawala ang main purpose ng impeachment at itong mga hearing nakaraan, sabi ko nga, no, is to get rid of OBP or to get rid of Vice President Sara Duterte by 2028. Gusto nilang i-discredit. Gusto nilang mawalan ng karapatan si Vice President Inday Sara na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. How? Kung may papasa yung impeachment, didiretso nilang kakasuhan ng plunder. At kung makukonvict by ng plunder kasi, mawawalan na siya ng karapatan na tumakbo o humawak ng anumang uri ng posisyon sa gobyerno for life. Yun ang gusto nilang mangyari. Dahil nakaset up na siguro pati ang Supreme Court, yung Supreme Court Justice, hindi natin alam kung sino, yung binayaran ni Croco Martin na Justice ng Supreme Court para paboran yung Okada Manila o baligtarin yung naunang desisyon sa Okada Manila, yung pagmamay-ari nung matanda. Binaligtad yon at ibinigay doon sa anak. Dahil yung anak ay nanuhul. At yan ang kaso ngayon ni Croco Martin sa Delaware, USA. Bribery. And it was already proven. Naglabas na po ng desisyon ang Delaware Court dyan, no? Na guilty beyond reasonable doubt itong si Croco Martin sa bribery. So ngayon naka-appeal pa siya. Kaya maliwanag po lahat itong nangyayari na ito. It is the government itself, the administration of Bongbong Marcos,
together with his Palakang Araneta and cousin Totoy Buaya, are making mockery of our government, or mockery in our government. So sila yung gumagawa, and they are using this leftist. Try to imagine, it is the only government that uses the leftist, the terrorist, against a certain personality, no? To fulfill the dream of another personality, to hold on power. So yan ang gusto nilang mangyari. Yan po ang kaganapan ngayon. So ito mga impeachment mo na ito, kung matitino yung mga magiging judges nito, yung senator judges, hindi po papasa ito. Again, doon yung first impeachment, basura talaga laman nun. Dahil basura yung mga gumawa nun. Yung grupo ni Terrorista Ontivirus, puro basura. At ito mababasura din. Bakit? Dahil COA ang kalaban nila dito. It is not the office of the Vice President liable to answer all these allegations. Kasi COA ito eh. Doon nagkamali. Ha? Pinipilit lang ni Colmenares na tamang-tama, mas focus, naka-focus daw sila sa betrayal of public trust, madaling pag-usapan, madaling desisyonan. Paano magdidesisyon yung mga senator judges? COA yung sa kakausapin, hindi naman yung OBP. Ang sasabihin lang ni Inday Sara dito, just in case matuloy ito, it is not me, or it is not the OBP that is liable to answer all those allegations. You better ask COA. Bakit kami binigyan ng COA ng unqualified opinion? Yun lang, tapos na tong tatlo na to. There is no betrayal of public trust. Dahil COA ang sumagot nun eh. At kung merong betrayal of public trust with regards to these three allegations, dapat lumabas doon sa opinion ng COA, or hindi dapat nagbigay ang COA ng unqualified opinion sa OBP at DepEd kung merong abuses. Napakaliwanag po niya, no? So kaya itong mga ito kaparaanan na lang nila para sirain si Inday Sara, which is the main objective and purpose of all of this investigations in the Congress, impeachment cases, lahat po ito. The objective is to discredit and to disqualify BP Inday Sara to run for presidential election by 2028. Another, to oust BP Inday Sara from her position as BP. Dahil kapag ka natanggal po siya, na-impeach, it is the discretion of the President to assign or appoint a certain government official to take place in her behalf, or replacement. Presidente po ang mag-a-appoint kung sino ang gusto niyang ilagay bilang pangalawang pangulo. At dahil ito ay appointed, ito po ay dadaan sa Commission on Appointment, or kailangan may pagsang-ayon ang Senado at ang Kongreso. Kapag ka ganun, napakadali. Kaya nga atat na atat si Croco Martin. Bakit? Dahil alam niya
na hindi makakatanggi sa kanya itong si Bongbong Marcos para i-appoint siya bilang Vice President. At pag in-appoint siya, alam niya rin na kayang-kaya niyang suhulan itong mga senador para umayon sa kanya dahil nasa kanya yung sinatawag na purse of the purse of the coin. 'Di ba? Yung budget hawak niya eh. Wala na siyang problema sa Kongreso, hawak niya na yung mayorya doon eh. Senado na lang. So kukunin niya lang yung mayorya, tigma magkano. Yun na ang magiging usapan doon. So yun yung takbo ng isip ni Martin Romualdez. Kasi nga pag natanggal si Sara, mag-a-appoint si Bongbong Marcos. At alam niya, siya yung i-a-appoint. At pag po siya na-appoint na, itong senaryo, pag na-appoint na po si Bongbong Marcos, ay si Totoy Buaya bilang Vice President, bubuksan na nila ang konstitusyon. Malaki na ang kanilang pag-asa at kapangyarihan para mabuksan ang konstitusyon at mapalitan ang ating konstitusyon mula sa presidential form of constitution or government papunta sa parliamentary form. At pag nangyari yan by 2025, by 2026, Prime Minister na po si Totoy Buaya. Kagaya ng binanggit ko dun sa mga nauna kong live sa TikTok, once na maging Prime Minister yan, at matatapos ang termino ni Bongbong Marcos sa 2028, magkakaroon ng re-election. Ang gagawin ngayon ni Tambaluslos, hindi niya pauupuin yung anak ni Bongbong Marcos. Siya pa rin. Pipilitin niyang kunin yung presidency. At kapag nakuha niya yung presidency, siya pa rin yung magiging o gagawin niyang prime minister pa rin ng kanyang sarili. Kagaya ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Yun ang kanyang tatahakin. Yun ang kanyang plano. Yun ang kanyang pangarap. At yung mga Marcos, wala na yan. Buburahin ni Tambaluslos ang mga Marcos sa politika. Yan ang plano. Yan ang pangarap. Kaya ganito na lang ka-eager beaver o ganito na lang kasidhi ang pagnanais ni Croco Martin na matanggal si BP Inday Sara bilang Vice President at madiscredit o mawala ng karapatan na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. So yan po yung ating pananaw dyan. Patungkol dyan sa mga impeachment na yan. Impeachment 1 and impeachment 2. Iisa lang po ang objective, pero pinaghiwalay pa nila. Pero depende yan kung sino ngayon ang pipiliin ng Kongreso. Impeachment 1 ba o impeachment 2? Dahil isang beses lang po pwedeng ma-impeach ang isang government official. Isang beses lang. At kapag yan na basura, may immunity na for 1 year. Yung government official na yon kapag hindi po siya na-convict. And for the Senate, para alam na rin ninyo, performing the or acting as a senator judges for impeachment court, ang kailangan po na boto para ma-convict o ma-impeach si BP Inday
ay 16 votes or 2/3. So 24 yan, 2/3 16. Since nabawasan na ng isa, 23 na lang. But still, kailangan pa rin nila ng 16 kasi yan po ang nakalagay sa konstitusyon. No? Wala pong provision doon na nagbabawas kung mabawasan ng mga senador, wala pong ganon. So 16 pa rin para ma-convict. At para naman hindi ma-convict si BP Inday Sara, ang kailangan lang na boto ay 8. 23 na lang sila dahil si Angara na wala na, nasa DepEd na. 23. So kung 16 yung kailangan dun sa boto, may 7 matitira. Ngayon, doon sa 7 matitira na yan, kung maging 8 yan, or siyam, a minimum of 8, hindi na po makukonvict si Inday Sara. Yan ang risk nila ngayon. Kaya ang gagawin ni Croco Martin dyan at ng administrasyon, ma-secure more than 16. Dahil pag na-secure po yung more than 16, convicted na po or impeach na si BP Inday. Pero pag hindi nila na-reach, kahit yung 16 lang, hindi ho mai-impeach si BP Inday Sara. So yan po, para po sa inyong kaalaman. Again, bago po tayo magtapos mga kababayan, mga ka-DDS, at tayo po'y aanyaya uli sa inyo na mag-subscribe dito sa ating channel, Dr. Rizal Bonifacio, no? At para nang sa ganon, makapag-air po tayo live. Dahil sa TikTok po, sinuspindi na po yung aking 2 accounts magkakasunod dahil sa mga ganitong klase ng pagtalakay. So minomonitor po tayo ng Malacanang at ginagamit na ang TikTok para isuppress ang ating kalayaan sa pamamahayag. Kaya nakikiusap ako na yung mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe para nang sa ganon makaabot po tayo dun sa minimum requirements na 50 subscribers. Yun po ang required ng YouTube, 50 subscribers para makapag-live po tayo, no? So far meron po tayong 32 or 33, no? So salamat doon sa mga tumalima sa atin, no? At yung mga ating napakiusapan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Again, magandang gabi po mga kababayan, mga ka-DDS sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kababayang OFW, seafarers sa ibang mga bansa at yung mga permanent residents na nung bansang kanilang tinutuluyan. Ano po? Magandang gabi po, no? Pagkalooban sana tayo ng Panginoon Diyos ng isang mapayapang gabi. Pagkalooban tayo ng isang panibagong pag-asa sa kinabukasan. Maraming salamat po uli and God bless po sa inyong lahat.